Hindi mapapantayan ang sakit kapag nawala ang iyong katuwang sa buhay. Pero para sa ilan, hindi ibig sabihin nito ay titigil na rin tayong umibig. Ito ang kwento ni Malu na nakahanap ng bagong magpapaligaya sa kanya matapos mabiyuda. Taong 2016 nang yumao ang asawa ni Malu. Para daw siyang pinagsakluban ng langit at lupa noon. Sa totoo lang po, no? Pag nakakita ako ng time na yun na mag-asawa, isang family, masaya mag-asawa, gano'n. Parang iniisip ko na sana magkaroon ulit ako ng second love na magkakasama ko rin sa buhay ko ulit. Nagkakilala si Malu at ang kinakasama niya ngayong si Enteng sa kanilang barangay noong 2018. Marami raw sumubok manligaw kay Malu matapos yumao ang kanyang asawa. Pero kay Enteng nahulog ang kanyang loob. Love at first sight, ika nga. So napapatingin ako bigla sa kanya. Parang siya pong mas attractive para sa akin. Gano'n, hindi ko po alam, parang nagtitwinkling yung mata niya. Pakute po yan eh, parang pakute yan eh. Dito na nagsimula ang ligawan ng dalawa. Malimit daw antayin ni Enteng na dumating si Malu sa barangay center tuwing umaga bago ito umuwi galing sa panggabinitong duty. Dinadalan din ni Enteng ng almusal si Malu. Sinagot din ni Malu si Enteng pagkatapos ng 2 linggong suyuan. Ako naman po, parang wag ko na kayong pahirapan to. Mabait naman, mabait naman. Gentleman naman. Tapos napapangiti niya ako kahit na yung mister ko po kamamatay lang, parang ganun. Parang nasa kanya ko nahanap yung kasiyahan na binibigay dati ng yumao ko pong asawa. Aminado si Malu na noong nagsisimula pa lang ang relasyon nila ni Enteng ay nakukonsyensya siya. Para daw ba kasing nagtataksil siya sa kanyang namayapang asawa? Kasi syempre, wala pang 5 years. Yung iba nga 10 years bago mag-asawa ulit 5 years Parang 2 years pa lang, parang papalitan ko na ba asawa ko nung nawala sa buhay ko. Naging balakid din para kay Malu at Enteng na tila hindi nagustuhan ng kanyang mga anak na nakahanap siya ng bagong partner. Bisa naiiyak po ako, sabi ko, Lord, sana po tanggapin na nila para maging happy family na, maging masaya na ako, parang gano'n po. Kasi may kulang po pakiramdam ko parang may kulang pa sa buhay ko. Yung matanggap nila, yung bago kong pagmamahal. Tila dininig naman ng langit ang hiling ni Malu dahil unti-unting natanggap ng kanyang pamilya si Enteng. Good relationship na sila. Pag yung may mga outing, mga outdoor kami na kasiyahan, laging kasama ko siya. Ayon sa eksperto, hindi naman mali na makahanap ng bagong pag-ibig pagkatapos mawalan ng asawa. Pero importante raw na maghilo muna ang sugat ng nabiyudo o nabiyuda. People have to understand that, no? Na some people want to have another relationship. They want to feel that love again. They want to be with someone. And that's not wrong. It's okay to do that. As long as you just get as much healing as you can and you make the decisions the right way, hindi mo ito minadali. Holding hands while walking, si Malu at saka si HHW. Sarap! Nakakatuwa na i-share nyo sa amin yung inyong kwento. Ang tanong ko sa inyo, kasi na-bring up din ni Malu ito, at alam naman natin na madalas yung pamilya, lalo na yung mga anak, di ba? Tutol, hindi sila komportable na mag-asawa uli yung kanilang nanay o tatay. Sa tingin nyo, bakit? Ano kaya yung mga dahilan? Ikaw muna, Jess. Ako, personally, pakiramdam ko, dapat, okay lang sa akin, walang problema. Choice yun ng tao Pero sa tingin ko, kung merong possible na dahilan para kumontra, baka isa doon yung motibo ng lalaki. O motibo nung isang, yung bagong partner. Bagong partner, oo. Baka din Inspired by Budol Alert ba to? Oo. Kasi parang nandun yung mo. Baka din hindi kampante, lalo kapag hindi nagkakaroon ng pagkakataon para makasama mo yung bagong partner, hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon para mas makilala mo ng lubusan. Ako siguro parang to also
get to know not just the partner, future partner, but also the family of the partner. Lalo na kasi pag medyo may mga edad na, kadalasan may mga anak na rin sila. And I think kasi ang union ng dalawang tao, and you host, diba, Q, you would know na ito ay hindi lang pagsasama at pagsasanib puwersa ng dalawang tao, kundi ng buong pamilya. Dalawang diba? pamilya. Oo. Kasi yung ano, at ito, papunta na ako dun sa payo, no? Tingin ko tatlong dahilan din yan kung bakit. Minsan yung mga anak ayaw. Unang-una, nagigilty din sila. Kasi parang hindi na ako faithful dun sa yumao kong tatay o nanay. Kasi papayag na ako na papalitan siya nitong bagong tao. So they have to deal with their guilt, di ba? Pangalawa, meron din diyang yung pagka-possessive. Ito na nga yung sinasabi ko. Protective, possessive, natatakot kayo, baka merong ibang masamang intensyon yung ibang tao. Yun, yung protective ka lang. Tapos pangatlo, meron din yung selos. Kasi siyempre kahit papano, makukulangan din yung oras, makukunan yung oras na inasaalang-alang nila sa'yo, mapupunta dun sa iba. And lahat yan, natural yan sa tao, di ba? Nararamdaman talaga natin yan. Kaya yung payo ko is unang-una, alamin nyo kung bakit ganun ang feeling nyo kung kayo ay parang medyo kontra doon sa nanay o tatay nyo na nag-asawa. Pangalawa, kailangan ilahan. Pag-usapan at magtapat kayo doon sa inyong magulang. Kasi baka pagka napag-usapan ninyo is parang mahihinahon kayo. Maliliwanagan kayo at di ba? Baka gaganda yung magiging pakitungo nyo doon sa ano. And pangatlo, I think ang pinaka-importante, kailangan nyo talagang hiwalayin yung emosyon ninyo doon sa emosyon ng inyong nanay at tatay. Dito napapasok yung empathy. Yes. Kasi buhay niya yun. Pag sa katapos-tapusan, happiness niya yun. I think everybody is entitled to their own happiness. Right. Si Mami Boots, tsaka si Tito King. Cute Diba? Tsaka etong ating si Enteng, at tsaka si Malu. Yun. Pero normal naman talaga para sa mga anak, diba? Na maging protective. So yun lang. Cute. Alam mo yung hindi cute? Yung poknat. Ano ba yun? Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.